Sa iyong face, marikit kahit nasa dilim. Welcome to my channel. Be all content. Hello guys, nandito na naman ang inyong Ate G at mag-share ako sa inyo ng aking munting video. And ako po ay magagawa ng aking healthy juice, pero habang ako'y gumagawa ng healthy juice, ay sasagutin ko po yung ang katanungan ng isang followers ko po sa aking FB page. Bali guys, ito yung kanyang katanungan. Paano po ba malalaman kung may CKD na po? So yun guys, ayon sa aking natuklasan din, kasi ako hindi ko rin naman alam na ano yung CKD noong time na wala pa akong sakit. Bali guys, sa aking na-research, yung CKD kasi yan yung paunting-unting nasisira yung ating mga kidney na hindi natin nalalaman na nasisira na pala. So yun guys, kapag nasa stage 1, 2, 3, hindi natin mararamdaman yung mga sintomas. Kasi ako, ayon sa aking experience guys, natuklasan lang ang CKD na meron na ako nito nung stage 5 na. Kasi doon lumabas yung yung mga sintomas guys. Kasi kapag mga sa stage 1, 2, 3, hindi natin malalaman hanggang 4, parang wala lang. Akala natin may mararamdaman tayo na may sumasakit sa atin, medyo masakit ang ulo, medyo napapagod. Yung iisipin lang natin na dahil lang sa ating pagod. Pero hindi natin alam na sanihina pala yun ng ating kidney na humihina. Bali sa case ko kasi guys, nalaman ko na CKD na ako. Yun, yung sintomas na naramdaman ko ay nasa stage 5 na ako. Ang unang naramdaman ko, mabilis akong mapagod, mabilis akong mahingalit, konting lakad lang, hinihingal na ako, tapos tamad na tamad ako. Tapos nagkakaroon ako ng pasa, nagtataka ako ng konting banggalan sa akin, nagkakapasa na ako. Tapos, meron akong rashes, kati ako ng kate. Bali, sign din yun ng nasisira na yung kidney guys. Yung nagkaka-rashes, mabilis mapagod, hinihingal, sumasakit ang ulo, tapos nahihilo. Bali, lahat yon naranasan ko ng paisa-isa hanggang sa yung huli na yung paghingal ko ng mabilis, yung hinihingal na ako. Doon ako nagpasugod sa ospital guys kasi nahihirapan ako huminga, tapos sumakit na talaga yung ulo ko, tapos nahihilo na ako. Yung pala, nung nagpa-emergency na ako, nalaman ko na na CKD na pala ako kasi yung aking creatinine ay napakataas na at kailangan na po kong emergency dialysis. At sinabi sa akin ng doktor na yun, na nasira na yung kidney ko. Bali, ako hindi ko rin alam kasi wala rin man ako idea noon. Kaya guys, para mas mabilis nating malaman kung okay pa ang ating kidney, mainam na magpa-blood chem or lagi tayong magpa-konsulta sa ating doktor. Kahit wala tayong nararamdaman, pwede naman tayong magpa-blood test. Yun, dun sa dugo kasi nakikita lahat yung mga problema ng ating katawan, guys. Kaya yun ang hindi ko ginawa noon, na alam ko lang na isa akong high blood, mataas ang aking blood pressure lagi, kaya meron akong maintenance. At kasalanan ko rin na hindi ako umiinom ng tama, lagi kong kinakalimutan or pumapalya ako. Kaya ito yung naging sanhi ng aking kapabayaan. Nagkaroon ng sira ang aking kidney dahil sa komplikasyon ng pagiging high blood ko. And guys, bali dagdag kaalaman na rin. Bali ang pagkasira kasi ng kidney ay hindi dahil lang sa pagkain natin ng maaalat, pag-inom ng mga bawal, sa mga bisyo. Ito yung nakukuha din sa sa lahi or sa ating sakit na high blood at diabetes. Kaya guys, mainam na magpa-check up tayo, at kung meron man tayong maintenance sa araw-araw, dapat nating inumin kung ano yung binigay na reseta ng doktor, susundin. Syempre, wag rin tayong iinom ng gamot, ng mga pain reliever o yung mga hindi naman rin reseta ng doktor, kasi isa din yun sa nakakasira ng kidney. Pero sa akin guys, nasira ang kidney ko dahil isa po akong high blood at naging pabaya ako noong time na yun. Yung feeling na pag okay ako, hindi ako umiinom ng gamot. Tapos pag masama ang pakiramdam ko, doon ako iinom. Kaya ayun, yun yung naging sanhi sa akin ni Doc. Kasi, bali, tinanong niya ako kung may bisyo ako. Sabi ko, hindi. Wala akong bisyo. Tapos, yung kinakain, mahilig ako sa maalat. Sabi ko, noon pa yun, nung bata pa ako. Pero nung nagda-diet na rin naman ako. So, yun. Kaya sabi niya, dahil high blood din ako, malamang doon din naman nakuha yung aking sakit sa kidney, pagiging CKD, kasi nga, hindi ako umiinom ng aking maintenance ng tama. So yun guys, iiwanan ko sa inyo munting mensahe na alagaan natin sarili at wag natin mababayaan
At nang hindi kayo matulad sa akin, na may CKD, pero at ginagawa ko pa rin ng lahat guys na gumaling ako at naniniwala ako na gagaling pa ako guys. Sa mga bago lang sa akin channel, salamat sa pagsubaybay at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel po and click na rin po ang notification bell at nang masubaybayan nyo ang aking dialysis life, ang aking unboxing, ang aming family vlog at lahat-lahat ng mga binablog ko guys. So yun guys, hanggang dito na lang and shoutout sa aking mga kasamahan na nagsisimulang mag-vlog. Salamat sa pagsuporta guys. And hanggang dito na lang. Thanks guys. Take care always. Bye!